Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa accountability versus secrecy. Ito po ay may kinalaman sa kasalukuyang impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Dahil may mga kahilingan na po na buksan ang bank records at tax records ng ating Vice Presidente. Okay, so pero before anything else, may tanong ako sa inyo, bakit mahilig sa kape ang mga abogado? Kasi mahilig ang mga abogado na manggising ng natutulog na kaso. Kaya gising na kayong lahat at simulan na natin ang ating talakayan tungkol sa accountability versus secrecy. At magsipagtimpla na rin kayo ng mga sarili ninyong kape. At huwag tayong matutulog habang nakikinig sa isang diskusyon na napaka-importante para sa ating lahat. Dahil pera natin ang pinag-uusapan sa impeachment trial. Okay, alam niyo po sa impeachment trial, may dalawang panig lagi yan na laging nag-uumpugan. Yung unang panig, ito yung prosecution. Ang prosecution sa impeachment trial gustong buksan ang bank accounts at tax records ni VP Sara para raw makita ang buong katotohanan at yung may kinalaman dito sa unexplained wealth. So sa kasalukuyan, yan po ang kahilingan ng prosecution. Buksan ang bank records at tax records. Pero kung pupunta ka doon sa panig ng depensa, mapapansin po ninyo, todo harang naman sila at nagsasabing bawal yan dahil sa Bank Secrecy Law. Meron pang sinasabing Data Privacy Act at protection laban sa fishing expedition. Abay, may nakahalo pang mga mangingisda dito. Yun ang sabi ng defense, no, sa isang panayam na binitawan ng isa sa kanilang mga lead counsel. Okay, ang tanong ngayon dito, pwede bang silipin ng impeachment court, no? Na itong binubuo ng mga senador na judges natin ang bank accounts ng isang impeachable officer gaya ng Vice Presidente. Kasi merong iba't ibang opinion dito na lumalabas, no, na yung iba sinasabi hindi pwede, yung iba naman sinasabi pwede. So para matutunan natin at malaman natin ang katotohanan sa likod ng kahilingan na buksan ng bank at tax records at ano ang legal na basihan dito, himayin natin yung pundasyon ng batas. Unahin natin yung Republic Act number 1405, Bank Secrecy Law. Kung maalala ninyo, last year diniscuss ko na po ito sa inyo, itong Bank Secrecy Law. Alam nyo po, sa ilalim po ng batas na to, in particular sa Section 2 ng RA 1405, lahat po ng bank deposits ay itinuturing na absolutely confidential o sobrang napakasikreto niyan. Hindi ito pwedeng tingnan, hindi ito pwedeng suriin o silipin ng kung sino-sino lang. Pag sinilip mo yan, magkakaroon ka ng kuliti sa mata. Okay, so in short, hindi pwedeng suriin, hindi pwedeng silipin kung sino-sino lamang na tao. Pero ayan, may mga exceptions na mismo yung batas ang nagtakda. Okay? So, tatandaan nyo, merong pero. Pero or pero. Wala naman taga-pero dito. No? So, pero lang. Okay? May nakasulat na pahintulot ng depositor. Kung may nakasulat na pahintulot ng depositor, pwede mong buksan kasi may express consent. Okay? Pangalawa, sa mga kaso ng impeachment. Pag may pending impeachment, mabubuksan ng bank at tax records mo. Okay? O kaya, sa utos ng karampatang hukuman sa mga kaso ng bribery or dereliction of duty. Sa mga kaso kung saan ang mismong pera ng deposito ang paksa ng litigasyon. Okay? Kung yung mismong pera na nakadeposito sa bangko ang siyang mismo ang subject of the litigation, pwede din yung buksan pabuksan ng hukuman. So kung babalikan natin yung mga binanggit ko, malinaw pa po yan sa sikat ng araw, no, na pwedeng buksan impeachment, no,
express consent, yung mga nabanggit ko kanina. Alam niyo po yung impeachment ay isang tahasang exemption sa Bank Secrecy Law. Exception to the rule yan under the Bank Secrecy Law. Dahil dito may legal na kapangyarihan ang impeachment court na mag-issue ng subpoena duces tecum. Ito yung utos na magdala ng dokumento sa harapan ng husgado para sa bank records, para sa tax records, at na mabusisi natin yan kung may katotohanan yung mga unexplained wealth ng vice presidente. So bukod dun sa sa batas na binanggit ko, yung RA 1405, may jurisprudence din diyan. Yung kaso ni Chief Justice Renato Corona noong 2012. Okay? So kung naghahanap tayo ng matibay na resibo o jurisprudence, yun po ang tinitingnan natin. Yung kaso ni Renato Corona noong 2012 sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona pala, kung saan nag-issue ang impeachment court ng Senado ng subpoena para sa kanyang foreign at domestic accounts. So, dalawa na yung binanggit na natin na talagang pwedeng ipasubpoena duces tecum yan at buksan ng tax and bank records ni Bibi Sara. Una, RA 1405, the Bank Secrecy Law, at pangalawa sa jurisprudence, itong kaso ni Supreme Court Justice Renato Corona, na kung saan subject siya ng isang impeachment trial noong 2012. Pinabulatlat ang kanyang bank and tax records. Okay? Okay, so nilinaw ng kasaysayan at mga desisyon na kapag impeachment ang usapin, mas nangingibabaw ang ang public accountability, no? Yung pananagutan sa bayan ng public official. 'Di ba? So importante 'yan eh. Nakasulat 'yan sa saligang batas kaysa sa statutory right to privacy o bank secrecy ng isang opisyal ng pamahalaan. Kaya nga mayroong bank secrecy law, no? Upang magbigay ng hustisya, no? Sa taong bayan. Na kung saan lantaran namang niloloko na tayo at ninanakawan tayo ng pondo ng bayan, pera ng taong bayan yan, bulatlatin nyo ang mga unexplained wealth yan. Otherwise, there will be no justice to the people, sa mga taxpayers in particular, di ba? So, mangingibabaw yung constitutional right of the people, okay? Ang bank secrecy, ginawa po yan para protektahan ang mga tapat na depositor. Hindi para maging tabing o maging shield ng mga tiwaling opisyal para itago ang kanilang yaman. Abay, pag pinairal mo ng pinairal yung bank secrecy law, abay, tinatanggalan mo ng hustisya at karapatan ang taong bayan na malaman kung saan napupunta ang kanilang binabayad sa gobyerno in the form of taxes. Hindi pa pwede yun, di ba? Bayad ng tax, tapos kinukupit pala ng public official. Dapat malaman natin, di ba, ang katotohanan. So, pero paano naman yung tax records? Yan ang tanong ng iba yung income tax returns. Pwede ba itong hingin sa BIR, no? At buksan sa harapan ng publiko, di ba? So, sabi ni iba, may confidentiality, no? Yung tax records na 'yan. Kasi sa ilalim ng ating tax laws, yung National Internal Revenue Code o yung tax code, ang mga tax returns po na isinusumiti po natin sa Bureau of Internal Revenue ay pangkalahatang confidential yan. So, kung maalala niyo, di ba, every year, April, nagpapile po tayo, no, ng income tax return. So yun, very confidential yan, no? At hindi basta-basta pinapakita yan sa iba, no? Unless na lang may court order, di ba? Okay, ginawa yan para maging tapat ang mga mamamayan sa pagdideklara ng kanilang buwis nang walang takot na magagamit ito ng kanilang mga kaaway sa negosyo o kaya sa politika. Pero, ito na naman yung taga-Peru. Pero, may mga pagkakataon na pinapayagan ang pagbubunyag ng tax records sa ilalim po ng Section 270 ng Tax Code, yung National Internal
Revenue Code. Okay, so maliwanag po yan, nakasulat po yan dun sa batas na yan. O kaya, kapag may utos ang Pangulo ng Pilipinas. Okay? So maliwanag yan, kapag si President Bongbong Marcos ay nag-utos na, sige, buksan niyo yan. Walang makakakontra yan. May kapangyarihan ng Pangulo na mag-utos, no? Na buksan ang tax records ng isang individual. Siyempre, kung nagdududa na sa iyo, di ba? Para malaman ang katotohanan. At mangingibabaw yan, no? Over the statutory right of a person. Di ba? Kapag may utos ang isang hukuman, no, gaya ng impeachment court, na dito, in this case, gumaganap bilang isang natatanging hukuman. Okay, so mabubuksan din nga yan, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, sa mga investigasyon ng Kongreso na may kinalaman sa kanilang constitutional oversight functions o impeachment. Okay, di ba? Yung oversight functions na yan, naipaliwanag ko na din before yan, last year, no? Doon sa mga talagang last year pa nakasubscribe na sa akin yan, pinaliwanag ko yan. Okay, so ngayon, dahil ito pong impeachment court ay may extraordinary powers na galing mismo sa saligang batas. Paulit-ulit tayo dito sa Article 11 ng 1987 Constitution. Hindi pwedeng gamitin ng BIR o ng depensa ang karaniwang panuntunan ng confidentiality para harangan ang paghahanap ng katotohanan. Okay? So, ang liwanag niyan, ha? So, kaso lamang kung mapapansin ninyo itong mga nakarang araw, di ba? Yung defense legal team ni Vice President Sara Duterte, iba yung sinasabi nila. Sabi nila, parang ang prosecution ay nagkakaroon lamang ng fishing expedition at nitong wala daw due process, dapat daw may due process, no? At alam nyo ba yung fishing expedition, yung para itong kukumpara mo sa mga mangingisda na nanguhuli ng isda doon sa fish pond at nagbabaka sakali, no, na makahuli ng malaking isda, pag minamalas, maliit, minsan walang mahuli. So parang ganoon ang comparison natin dito na parang pinapalabas nila ang prosecution, nagbabaka sakali na makakuha ng mas matibay na ebidensya, no, namimingwit, kumbaga. Okay, so syempre, hindi naman basta-basta papayag ang mga abogado ni BP Sara kasi dito Ang pangunahing hirit nila, yun na nga, fishing expedition daw at paglabag sa due process of law. Okay? So, ang alam ko nagsalita nito si Attorney Powa, no, kahapon o nung isang araw na may fishing expedition daw on the part of the prosecution team. So, sa legal na termino, ano ba itong fishing expedition? Ang fishing expedition ay ang paghiling ng mga dokumento o ebidensya ng walang malinaw o partikular na basihan sa pag-asang may aksidenteng makikitang anomalya. Okay? Parang pumesto sa isang fish pond, di mo alam kung may mabibingwit ka o wala. No? Kung nakabingwit ka ng isdang malaki, may swerte ka. Kung wala, malas. Okay? Parang ganito din sa sinasabi ni Attorney Powa. No? Lahat na lang hihingi ng dokumento, nagbabaka sakali na mayroong aksidenteng makikitang anomalya sa mga dokumentong may isusumite katulad nitong tax records, nitong bank records ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila hindi pwedeng mag-akusa muna kayo tapos saka kayo maghahanap ng ebidensya gamit ang subpoena. So para lumalabas dito, nauna yung paghahanap ng ebidensya bago magkakaso. Parang gano'n ang gusto nilang sabihin. Ayon sa kanila, dapat may sapat na probable cause o matibay na koneksyon ang hinihiling na bank account sa mismong articles of impeachment na isinampa sa kanya. So, yun ang justification nila na dapat hindi pa pwedeng buksan yung bank records. Hindi pa pwedeng buksan ang tax records. Bawal yan, fishing expedition. That is in violation of due process of law. Diba? Parang matutulad to sa kaso ni Erap Ayaw pa buksan, nagalit ang taong bayan, kaya nagkaroon ng EDSA docs. No? Ngayon, may tanong ako. Bakit bawal mangisda ang abogado sa impeachment court? Kasi daw, kapag fishing expedition ang ginawa mo, baka imbis na isda ang makuha mo,
pating o buwaya ang sumakmal sa'yo. So, imbis na isda, buwaya yung nasakmal niya, sumakmal sa kanya. Okay? So, tingnan natin yung may violation ba ng due process dito sa isinasagawang impeachment trial laban sa Vice Presidente? Sa ganang akin, parang wala akong nakikitang violation ng due process dito eh. Lahat dumaan sa legal na proseso bago pa man naisampa itong articles of impeachment sa Senate Impeachment Court. Okay, so tingnan natin, no, dito pumapasok ang balanse. Bagamat may kapangyarihan ng impeachment court na mag-issue ng subpoena, kailangan pa rin itong irespeto ang due process, no? So, ibig sabihin, ang subpoena ay dapat particular, no? Hindi pwedeng sabing lahat ng bank accounts ng Vice Presidente, yung lahat ng kamag-anak niya, kaibigan niya, asawa niya, kapitbahay niya, dati yung jowa. Ibigay, no? Hindi pa pwedeng ngayon, dapat maging particular yung hiling na ipadala ang kanyang bank records upang ito ay mabusisi ng hukuman. Dapat ay may direktang relevance o kahalagahan ng dokumento sa mga particular na paratang sa impeachment court. So, ang gusto nila, isa pang sinasabi nila, bakit nasasama yung pati yung sa asawa, di ba? So, kaya ang gusto nila dito, particular dapat yung subpoena duces tecum. Hindi pa pwedeng may kasamang kamag-anak, may kasamang sa asawa, pero yung sa asawa walang problema yun eh. Kasi hindi naman siya annulled or hindi naman siya separated from the husband. So, conjugal funds yung iisa lang may-ari nun, silang dalawa. Okay? So dito sa dulo ng araw, ang impeachment po ay hindi lang ordinaryong kaso sa piskal o sa regular na korte. Ito po ay isang political at constitutional process. Kaya naman legally speaking, may matibay na basihan ang pag-issue ng subpoena para sa bank at sa tax records ng ating pong butihing Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang kailangan lang bantayan dito na Senado, no, as sitting as an impeachment court ay yung pagbalanse nito. Siguraduhin may sapat na basihan ang prosecution para hindi ito maging mukhang pamumulitika o basta pangingisda lang ng dumi ng kalaban. So ito yung ulitin ko, ito yung ginigit ng depensa. Baka nga naman na nagbabaka sakaling may maaksidente silang mabingwit na dokumento na mag-uugnay ng katiwalian sa Vice Presidente. Pagod ka na ba sa na komplikado?